Sumampa si Darius sa motor nang siya'y makalabas. Sinuot niya ang helmet at ang jacket. Maya-may nariyan na si Dina, dala ang baril niya. Kakatakot naman, senyorito. Baka pumutok. Walang imik si Darius na sinuksok ang baril sa bewang at mabilis na pinaikot ang motor niya. Mag-iingat ka ha, ani Mang Kiko sa kanya. Baka 20 minutos lang niyang kunin ng kabilang bayan dahil motor ang dala niya. Mas mabilis pa yun kaysa sa kotseng 4 ang gulong. Tigas ng ulo ni Bella pero wala siyang magagawa. Hindi naman yung ibon na nakakulong sa hawla. Karapatan nun na pumunta kung saan pupunta. Ang problema lang ay hindi ng kabisadong lugar dahil sa tagal nun na nawala. Marami ang nagbago. Marami ng taong agresibo lalo na kapag madilim na. Now that he has finally decided to keep her for good, he has to make sure that he's safe all the time. Nakatingin si Darius sa barong-barong na yun at pilit inaaninag ang loob ng bahay. Wala doon ang kanyang sasakyan. Ibig sabihin ay wala doon si Bella. Tao po, ani at agad na sumilip sa bintana ng isang babae, si Janice, kargang isang batang babae. Si Bella? Tanong ni Darius. Kuya Darius? Tanong ni Janice sa kanya. Kaaalis lang niya. Pupunta raw kay Attorney Fulgar at may kukunin. Baka nandun pa yun. Pasok ka na muna, umuulan. Hindi na. Delikadong daan papasok sa Di Guzman. Madilim. Sabi ko nga wala ngang solar doon. Baka abutan mo pa naman kay attorney kasi uuwi na raw siya pagkakuha niya ng mga papel. Wala bang kasama? Kasama? Lalaki. Aniya dahil baka kinabati na si Wilson o hindi kayo nagpasama kay Mikey. Napangiti si Janice ng makahulugan pero hindi niya pinansin. Wala, mag-isa lang siya. Nakahinga si Darius ng maluwag. Alam naman niyang hindi magsisinungaling si Janice sa kanya. Tumango siya at muling sinuot ang helmet niya. Nagkasaligway na silang dalawa. Lumulobo tuloy ang kaba ni Darius na uuwi na mag-isa. Hindi nun alam na talamak ang masamang loob sa dulo ng daan, papasok ng kabilang bayan. Hindi nga niya maintindihan kung bakit wala dong pulis kapag gabi para mag-checkpoint at magbantay. Kahit mataray si Bella ay hindi uubrang bunganga nun sa sandata ng mga masasamang loob. He coughed but ignored it. Kailangan niyang maabutan si Bella kay Attorney Fulgar at hindi na siya magtatanong kung anong sadya ng dalaga sa abogado dahil pihadon tungkol yun sa mana. Mana na inaakala nun na ninakaw niya pero totoo naman kanya talaga bilang isang totoong tagapagmana. Ang sakit isipin para kay Darius na siya ang totoong hasyendero at si Bella ay naiwang umaasa. Yun pa rin ang tagapagmana. Yun ang laman ng puso't isip ni Darius ng sandaling paanda rin niyang motor para puntahan ng dalaga sa bahay ni Attorney Fulgar. Nararamdaman na niyang tindi ng sama ng pakiramdam niya pero hindi siya pwedeng tumigil. He doesn't seem to care if the lawyer tells something to Bella. Napapagod na rin siyang itago yun. Kung mana lang nga ang pinag-uusapan, ibibigay niya lahat kay Bella para matapos na. Mapagbigyan lang yon sa kaisipan na yun ng prinsesa. As much as possible, he doesn't want to break that belief but she's now becoming aggressive in finding the truth that lies behind that last will of her deceased mother. Hindi madaling nailipat ang lahat dahil may mga taong sumasabit kay Bella. Isa na si Wilson. Mas lalong ayaw naman niya si Wilson o ano pa mang lalaking mamahalin ni Bella ang makinabang sa pagod ni Larit ng ama niya. Kanya yun at mananatiling kanya. Kung may pagkakataon man na mapupunta kay Bella, ayun ay kapag patay na siya o hindi kaya'y magkaasawahan sila. The rain is getting heavier but he doesn't seem to care. Natanaw ni Darius ang kotse niya sa tapat ng bahay ni Attorney Fulgar at daig pa niyang sinagsakan ng sandamakmak na oxygen sa pagkakahinga ng maluwag. Umarangkada na yun papaalis pero binilisan niyang pagmamaneho. Agad niyang sunod-sunod na binusinahan ang dalaga at pinakurap-kurap ang mga ilaw niya. Sinabayan niya to ng magminor ito ay agad niyang pinunta sa harapang motor niyang dala-dala. Tumabi siya sa kalsada pero mas lalong belang pinabilis ang kotse. Nagmamadali rin si Darius. Baka akala nun ay isa siyang holdupper. Hindi ba nun nakikilalang kanyang motor? Darius removed his helmet and drove faster. Para na siyang nag-aapoy sa lagnat sa gitna ng ulan. Muli niyang hinabol si Bella at pinaingay ang busina niya. Nakakarinig siya ng kahul ng aso sa loob ng kotse at malamang si Jumbo yon. Sumama palang alaga niya sa bago nun ng amo. A bit later, she pulled over. Tinabi rin niyang motor niya sa gilid ng kalsada at bumaba siya pero halos ma-out of balance siya.
Lumapit siya sa driver's side at binaba ni Bella ang bintana ng kotse. Darius? Anito sa kanya habang nakasilip siya rito. I'm heading home now. Nandito ka rin pala? Akala ko nasa rancho ka. Kanina pero nakita kong wala ka sa bahay. Basang-basa ka. Hindi ka na dapat sumunod dahil uuwi ako. Maraming nagbago sa mundo, Bella. Hindi komot payapa noon ang ilang bayan sa probinsya ay ganun pa rin ngayon. May mga sinasalvage sa may arko ng tulay. Kahit na may CCTV doon, wala yung magagawa para saklolohan ka. I couldn't just give a damn waiting. He nodded. Sus ko, parang hinigit ang sentido niya papunta sa likod ng ulo dahil sa sakit ng ulo. This is bad, he told himself. Bihira siyang magkasakit. Sa isang taon isa lang siyang dapuan o dalawa ng sakit pero naman matindit halos hindi siya makagulapay. Napasandal siya sa hood ng kotse at humawak sa may pinto. Darius! Hindi siya nakaingik sa tawag na yun ng dalaga sa kanya. Mariin siyang napapikit. Para siyang babagsak. Bella, he muttered. Nakita pa ni Darius ang pagbukas ng pintuan at pag-aalalay nito sa kanya. What is happening? Lasing ka ba? Napagbintangan pa nga siya. Mukha siguro siyang lasing sa lagnat. Pumasok ka sa kotse, umuulan. Hanin ng saglit na makabawit kinuha ang susi ng motor niya ng pilit. Sumakay ka na dito. Nagmamadali nitong binuksan ang pinto sa likod. Wala si Darius na pagtutol dahil masamang pakiramdam niya na sobra. Kapag umuwi sila ay baka matumba lang siya sa daan. Muli siyang napahawak sa may kotse pero maagap si Bellang napatili. Don't faint here! Hindi kita kaya sa laki mo! Anitong inalalayan siya papasok sa kotse. Pagkatapos nun nagmamadali rin ito sumakay. Tinidilaan siya ni Jumbo sa mukha niya habang nakapikit siya. May lagnat ka! Daldal pa ni Bella sa kanya ng paandarin nitong kotse. I better bring you to the hospital or to a place where you can rest. Sa klinik mo. Hindi ko dalang susi ng klinik ko. Oh my, anito. Sa hotel na lang? Saan ba may hotel dito? Please lang, wag sa mga pinagdadalhan mo ng mga babae mo, Darius. Sa klinik na lang, may susi si Mang Carding. Tamad na sagot ni Darius at naubo siya. Hindi na ito umimik at nagmaneho na lang. Ilang saglit lang ay naroon na rin naman sila. Bella was blowing her horn until the gate opened. Bit-bit ni Carding ang isang payong at inalalayan siyang makababa. May sakit po siya. Dito ma'am, sa klinik niya. May higaan dito at pwede siyang makapagpahinga. May mga damit din siyang nakatago sa cabinet. All that Darius knows next is jacket being removed. Nasa loob na sila dahil maliwanag na. Sa leather na sofa siya napunta dahil basang-basa pang pantalon na suot niya. Hindi siya pwede sa higaan dahil mababasa lang yun. He saw Bella on his table, looking at his stuff. Maya-may lumapit ito dalang kanyang thermometer at tulak ang kanyang BP apparatus. She checked him. Okay, may lagnat ka? 39. A bit later, I'm going to check your blood pressure. What else do you feel? Masakit lang ang ulo at nilalamig ako. Normal na lagnat lang ito, Bella. Well, a fever is a sign of infection. It could be viral or bacterial, either of the two. You must be treated. Perhaps it's just a common cold and a cough but kailangan mo ng paracetamol para hindi ka na magdeliryo. I'll give you. Bumalik ito sa mesa at nagsulat sa isang sticky note niya. Ako na pong bibili, ma'am. Please po, pabili na rin po ng pagkain dahil hindi pa siya kumakain malamang. Anito kay Carding. Kaya napangiti si Darius. Napakataray nitong doktora. Wala na akong cash. You think magagamit ang card ko? Baka mahirapan ka pa mang ano. Tila wala siyang pakialam sa dinadaldal ni Bella. Nakapikit lang siya dahil para na siyang tulog kahit gising. Maya-may naramdaman niyang kinakapa ni Bella ang bulsa ng kanyang pantalon. His eyes slightly open when she grabbed something near his pocket. Alam ba nitong kinakapa nito? Bigla niyang hinawakan ng kamay nito kaya napatigil to. Kahit may sakit siya, alam niyang reaksyon ng pagkalalaki niya. Wallet? She cleared her throat. Tapos ay tumigil din naman ng walang makuha ang wallet. When he partly opened his eyes, she was already checking the pockets of his jacket. Naroon ang kanyang wallet at wala sa kanyang bulsa. Ibang wallet ang mahahawakan ni Bella. Wallet na nabubuhay at lumalaki. Hindi si Bella mapalagay sa paghahanap ng wallet ni Darius para kumuha ng pera. Pero iba nang nasalat niya. Buisit, ang liit pala ng kuha ni Darius sa pagkakakapa niya. At namintas pa talaga siya, iwalit lang naman ang gusto niya makuha. Dahil sa kahihiyan ng hawakan nitong kamay niya, agad siyang napatalikod. Nagkunwari na lang siyang walang pakialam pero mukhang nilalagnat na rin ang mga pisngi niya dahil doon.
And they're not fighting, ha? Wala rin siya sa mood na magtanong ng kung ano. Ang gusto niya lang ay makapag-visit at makainom ng gamot. Gusto man ni Bellang maging manhid at panatilihin ang katigasan ng puso nito, hindi niya kaya sa mga sandaling yon. Hindi ngayon na sobrang kita niyang pagpapahalaga nito sa kanya. He's sick, badly sick. Nakikita niyang pag-chill ni Darius dahil sa lagnat at sa basang pantalon at damit. Naligo na ito sa ulan at yun ay dahil sa kanya. At hindi siya pwedeng tumayo lang at panoorin ito magdusa sa sakit. Lalo pat siyang dahilan ng pagsugod nito dito. Oo, hindi niya ito sinabihan na sundan siya, but knowing Darius, he will always prioritize her than anything. And she didn't seem to notice it for a very long time, or she just really chose to ignore it. Even Harry never did this kind of thing for her. Ang lalaking yun ay nagpapatila ng ulan kahit paugatan siya sa paghihintay na masundo. Ito ay walang pinipiling pagkakataon o lugar para siya ay puntahan. Bumabagyo man o umuulan. Sa wakas ay nakuha niyang wallet sa loob ng coat nito. Bibili na ho ako, ma'am. Ani mang karding nang pumasok sa pinto. Agad na binuksan ni Bella ang pitaka ni Darius para kumuha ng pera. Sandamakmak na ATM cards ang naroon at mga credit cards. Humugot siya ng 1,000 pero para siyang napakot late processing ang utak niya. Sa sulok ng kanyang mga matay may nahagip siya sa pitaka ni Darius. Napalunok siya. Siya bang nasa litratong nakasalipit sa plastic covering ng pitaka ng lalaking inaaway-away niya mula nang maging tao siya? Buong lakas ng loob ni Bellang binaba ang mga mata para tignan ang litrato. Pinakatitigan niyang sariling muka. Was it during her first JS prom? Yes. Tandang-tanda niyang itsura niya sa litratong yun. Pinag-display pa yon sa salaming dingding ng photo hub na bawat dumaraan ay agad yung makikita. Yun ang sikat na kodaka noong high school siya sa bayan at mismong ito. She was wearing a silvery gown during that time. It was the first and last JS prom. Her mother saw her beautifully and elegantly dressed because soon after that, Mommy Lilibat died. My God! Napalunok si Bella ulit ng titigan ng sarili niya. Batang-bata pa siya doon pero mukha na siyang 18. Naalala niya na kahit na may sakit ang kanyang mommy, ng mga panahon na yun ipinatawag na ng pinakamagaling na baklang makeup artist sa buong bayan, na kagad naman dumating. Bakit may kopya nun si Darius? Bakit nasa pitaka nito yon? Binilisan niyang pagkuha ng pera. Ayaw niyang isipin at bigyan daan ang binubulong-bulong ng lecheng utak niya na baka may gusto talaga sa kanya si Darius. Hindi yun mangyayari. Here, Mang. Karding po, ma'am. Anang katiwala sa kanya. Inabot ni Bella sa may edad na lalaking pera at patay mali siya niyang ibinalik ang pitaka sa loob ng jacket. Nilak niyang pinto nang lumabas na si Karding. Dahil may ibang tao sa loob ng klinik. Mga amo siguro yun ng mga nakakonfine na mga hayop. Pumihit siya para siyang matatae kapag hinarap si Darius. She's nervous, for heaven's sake. Kakaibang kabayo na hindi niya maipaliwanag. It was all because of her photo being kept in Darius' wallet. Kinuha niya mga damit na inihanda ni Mang Karding. Come, can you stand up? You have to change your clothes because you're chilling. Can you make it to the comfort room? Tumango ito kaya nilalayon niya. Hinawakan niya to sa bewang pero kagad siyang napaigtad na may matigas siyang metal na nahawakan. Baril? Baka pumutok yan. Bulalas ni Bella sa binata na naglakad papunta sa banyo. Nakakasunod siya. Hindi yan basta pumuputok, but you have to be very careful on touching my pockets, Bella. Baka ibang baril ang pumutok doon. What? Does he have a gun in his pockets too? Nah, that is not even possible. She concluded. Hinawakan niya to sa likod nang hindi siya umiimik at sinamahan niya sa banyo. Dala niya mga damit nito. Bakit kaya may damit ito sa klinik? Baka para may pamalit ito kapag nang bababae. Tumalikod siya na maghubad dito na hindi man lang niya sinara ang pinto. How indecent. Halos may tirik niyang mga mata noon nakita na niyang puwet ni Darius sa talon habang nakahiga ang katalik nitong babae sa isang mataas at flat na malaking bato. Likod lang ang nakita niya dito pero hindi ang harapan. Sayang. Aba, bakit siya may panghihinayang? Nakapagtatakang sinasabi ng babaeng yun noon na malaki si Darius ang lit naman ang nadaplisan niya kaninang harapan nito. Sus ko. Marahas na umiling ang dalaga. Ang dami-dami na niyang naiisip dahil lang sa pagkakakita niya sa litrato niya. Imposibleng gusto siya ni Darius dahil ang dami itong babaeng noon pa man. Tapos ka na? Tanong ni Bella pero hindi ito umiimik kaya saglit siyang lumingon para umiwas. Nakabrief na lang ito at gusto niya itong sapakin. Bakit bigla siyang affected?
Madami namang nagsusuot ng trunks sa swimming lesson niya noong nakaraan. Kahit si Harry ay ganun din kapag nagsuswimming sila. Pero ang isang to'y para siyang napaparalisa at naiilang ng sobra. What is happening to her? At mukhang mali ang sinabi niyang maliit iyon dahil nakaumbok yun sa suot nitong puting brief ngayon. It was huge. Bella, anito sa kanya. Ha? Parang tangang tanong niya. Nakanganga sa brief ni Darius. Nasa taas ang mukha ko. Ah, piste. Agad si Bellang nagbawi ng tingin at niyakap ang hawak niyang mga tela. Pulang-pula sigurong mukha niya sa pagkapahiya. Paano ako matatapos? Yung damit ko hindi mo inaabot. Enjoying the view. Ano? Anong view yung pinagsasabi nito? Isang bundok na nakaumbok? No thanks. Ang kapal mo. Layasan kita rito, gusto mo? Wear your pants now. May sakit ka na nang bubwisit ka pa. Oh, aniya sa kamarahas na tinapal sa dibdib nitong mga damit. She wasn't expecting to hear a soft chuckle from him. Daig pa niyang nakasaksi ng himala nang tumawa to sa kabila ng masamang pakiramdam. Nagdedeliryo na siguro si Darius. Mulat sa pula hindi ni Bella ito kailanman nakitang napangiti ng iba bukod sa mami niya, and now she did. Hindi niya yun pinansin at nang matapos to'y inalalayan niya papunta na sa sofa. We don't have thick blanket here, Darius. Anaya rito nang tanggalin niyang manipis at puting kumot sa pagkakaipit sa sapin ng foam. Nahiga ito sa sofa, nakaipit ang mga kamay sa magkabilang kili-kili. He was tucking himself and his shivering was quite visible. Dito ka, dyan ka na, ayos lang ako dito. Napatigil ang dalagat nakatingin lang kay Darius. May humahaplos sa kanya na kung ano't na-realize niya kung gaano siya nito pinapahalagahan. May sakit ito pero siya pang patutulugin sa higaan. Mas malala pang tinutulugan ko nung bata pa ako. I used to sleep outside the house. Nasa annex lang ako ng mga kawayan ng dingding. Ang higaan ko'y bangko, walang sapin, iisang unan. Dati yung kulungan ng mga manok habang ang mga anak ni Balbon nasa loob. Katabi si mama. Napalunok si Bella at kumurap. Nakapikit ito nagsasalita parang kausap ang sarili. At malamang, dala ng taas ng lagnat nito pa'y nagkakaroon ito ng flashback. Ganun ba ang buhay ni Darius? Si Lilibet at Harry ang nagsalba sa akin at hindi ako pwedeng pabayaan ng kaisa-isang anak nila. Ibinalik ni Bella ang mga mata sa kumot at tuluyan yung hinila. Dala niya yon kay Darius. He's so very tall. Lagpas pa ito sa sofa pero dahil nakabuluktot ay nagkasyang malaking katawan doon. Nilagay niya ang throw pillow sa ilalim ng ulo nito at binalot niya ng kumot. Don't sleep yet. Kakain ka pa. Iinom ka pa ng gamot. Anaya rito at parang may sariling utak ang kamay niyang hinaplos ang basa nitong buhok. Nakakita si Bella ng mga nakatiklop na tuwalya sa isang shelf kaya kagad niyang nilapitan at kinuha. Aren't you using these towels on the pets? Gamit ng tao nandito. Anito kaya halos mapangiti siya. Tao nga pala to't hindi hayop. Si Jamboy lungkot na lungkot ang mukha na nakaupo sa may paanan ng sofa. Nakasabit ang baba sa armrest. Bumalik si Bella malapit kay Darius at pinunasan dahan-dahan ang mga hibla ng buhok nito. Ang ilan sa towels ay binalot niya ulit sa katawan nito. Saan ka dati nakatira? Tanong ni Bella rito dahil baka makatulog na to. Wala pa si Mang Karding at kailangan niyang hintayin. Sa probinsya din. Saklan kami pero napakahirap ng buhay. Hindi ko maintindihan kung bakit mas gusto ni Mamang maghirap ako kay Balbon kaysa makasama ko si Papa. Tito Ferret was rich. Ano yun naman pero bukod dun wala na siyang alam. Kaunting tangong ginawa ni Darius. Napaka? Medyo natilihan si Bella. Sa sagot nito'y napakayaman ng ama nito talaga. Pero bakit sa asyenda to napunta at bakit wala namang ibang negosyo mula sa ama? Alam niyang wala itong kapatid. Sinabi yun sa kanya ng daddy niya noon. Si Darius ay kaisa-isang anak din pero nakuha raw ng nanay nito ng lalaking balo. Haven't you visited your mom? Umiling ng ito kaya hindi na rin siya nagtanong pa. Akala ng mga maniligaw mo matatakot ako sa kanila. Muli si Bellang napatanga. At bakit naman nadamay ang mga maniligaw niya? Sanay ako mabugbog ng ama-amahan ko kaya kung suntukan lang ay hindi ko sila atrasan. Sanay ako masaktan ng walang karamay. Kahit na sarili kong nanay hindi ako kayang ipagtanggol at ako pang kinagagalitan. Nahabag si Darius na makita niyang gabutil na luha sa may sulok na nakapikit nitong mga mata. Tama ka, nakiagaw ko ng pagmamahal sa mga magulang mo. Kasi wala akong magulang. Bigla na lang na parang may bukol na tumubos sa lalamunan ni Bella. Dahil sa narinig, she felt his pain. Ang simple nitong salita ay puno ng pait at lungkot
At hindi naman siya ganun kamanhid para huwag maramdaman ang awa para rito. Darius is a guy who barely talks and he's just sharing his life experiences to her at this very moment. Isn't she special, Dan? Nawala na ito ng imik at gusto man niyang magtanong tungkol sa manay, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob. Wala yun sa isip niya sa mga oras na yun. Para na siyang nahipnotismo sa mga sinasabi ni Darius at wala siyang magawa kung hindi tumitik sa gwapo nitong mukha. Gwapong mukha na mabangis pero ngayon ay nakakaawa. Maya-maya may kumatok na sa salaming pintuan kaya napamadali si Belan tumayo. Naroon na si Mang Carding, nakapayong at dalang paracetamol at mga pagkain. Bumili po ako ng mainit na sabaw, ma'am. Diyan lang ito sa karinderya. Hindi po ba sumasakit ang tiyan niya kapag kumakain sa mga ganyan? Naku, hindi po. Mahilig si Sir sa mga pagkaing mahirap. Yan ang mayaman na nakilala namin na hindi kumakain sa mga restaurant na gintong halaga ng pagkain. Kukuha ho ako ng paglalagyan. Sa inyo po yung binili ko ay yung sa restaurant. I-deliver na lang daw po after 15 minutos. Hindi ko na hinintay. Tumango si Balat parang naalangan. Baka isipin nito ay ang arte-arte niya kaya sa restaurant pa siya binilhan. Salamat po. Alanganing sagot niya. Pahiram din po ako ng extra blanket kasi po nilalamig si Darius. Tumango ito. Kilala ba siya ng matanda kasi kung tingnan siya parang kilala siya. Pero hindi naman niya ito kilala. Kilala niyo po ako, Mang Carding? Aba, opo. Naikwento kayo ni Sir sa amin. Ano? Baka ang sama ng mga sinabi ni Darius tungkol sa kanya. Sa bagay, ano nga ba naman ang mabuti sa kanya? Binato kaagad siya ng kanyang konsensya. Napapaisip siya na baka napakasama niyang nilalang dahil sa mga sinasabi niya kay Darius. Ano pong kwento? Nag-aral daw po kayo ng medisina. Matalino't napakaganda. Ngumititat saka tumalikod habang siya'y natulala na naman. Idadami na niya sa sapak si Carding kung inuuto siya ng matanda. And God, marami sa kanya nagsasabing maganda siya pero bakit para na naman siyang namumula? Hindi ba sinabi ni Darius na mabait siya? Kahit si Bella ay duda sa tanong niya kung mabait ba siya. At dito na po nagtatapos ang 13 kabanata ng ating kwento't sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.